Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, sisimulan na ang pagdinig ng komite sa mga reklamo sa susunod na linggo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. The third impeachment complaint, the fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Ngayong idineklara na ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, uusad na ang impeachment proceedings sa hearing proper. May nagtangkang kumontra. Madam V po, dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. We need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. At nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Sa consolidated verified answer ad cautelam ni Duterte, pinulaan niya ang komite dahil may double standard daw ito sa pagtalakay ng impeachment complaint sa kanya at kay Pangulong Marcos. Wala raw nakalagay sa reklamo na ultimate facts na kailangan sa isang impeachment complaint at nalabag daw ang kanyang karapatan sa due process. Hindi na ito gaanong tinalakay ng komite dahil maliban sa hindi naman daw nito isa-isang sinagot ang mga alegasyon, ang mga inirereklamo niya sa proceedings ay hindi sa komite dapat idulog. It alleges violation of due process and failure to state ultimate facts. And these are matters which should not be addressed to the Justice Committee. This should be addressed to the Supreme Court via a petition. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. Ang unang araw ng hearing proper ay nakatakda sa March 25. Ayon kay Luistro, bibigyan ng notice si VP Duterte at ang mga complainant para humarap sa komite. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Paano kung hindi dumalo ang bise? This is her prerogative. Her presence during the hearing proper and even her presentation of evidence is actually part of her right to due process. So, if the respondent is not interested to present her evidence, I don't think that there will be proper party to do that presentation in behalf of the Vice President. Nakikita rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang posibleng pagdulog ulit ng bise sa Korte Suprema. Handa naman ho yung komite na harapin po yung lahat ng aspeto na pwede hong banggitin ng Pangulong Pangulo dahil I think as far as we're concerned from the beginning up until today and moving forward, yung po nga binabanggit niya na wala daw pong due process, hindi ho yung totoo. Di ba? Base sa konstitusyon at sa rules on impeachment, may 60 session days ang House Committee on Justice para tapusin ang impeachment proceedings. At base sa kahulugang binigay ng Korte Suprema, ito ay isang calendar day na nagsagawa ng sesyon ng Kongreso. Pero binigyan ng plenaryo ng otorisasyon ang komite na magsagawa ng mga hearing kahit pa mag-recess na ang Kongreso sa March 21. So, matatapos po yung 60 days, I think in 5 months' time. So I am anticipating, no, that after a lengthy presentation of evidence in the third impeachment complaint, baka pagdating ng fourth, magkaroon ng adoption yan. Because it will be very, very tedious kung ipapa-identify mo ulit isa-isa yung the pieces of documents which are being offered
in support of the allegations in the third impeachment complaint, no? I don't think it will extend up to 5 months. Hindi pa tinalakay ng komite ang mga mosyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno para kunin ng House Committee on Justice ang protective custody sa nagpakilalang dating aide ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at sa pagsabina sa mga financial records na konektado sa bise. Tatalakayin daw ito sa hearing proper. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Posibleng estratehiya ang matipid na sagot ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice kaugnay sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ang paliwanag ng political analyst sa pagtutok ni Mariz Umali. In grounds. Matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng kanyang abogado na may malalim na depekto ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo at wala umanong matitibay na basehan ang mga paratang. Our position remains unchanged. No, the complaints for us really suffer from a fundamental defect because they are based on conclusions, speculations, or narratives that are not anchored on the ultimate facts na sinasabi na rin natin sa answer namin. Kabilang sa mga alegasyon sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Bumilis ang proseso ng impeachment dahil hindi na nagbigay ng sagot ang mga complainants sa tinawag na non-answer ng bise. Hindi raw kasi dito sinagot isa-isa ang mga alegasyon. Ipinaliwanag ni Attorney Michael Powa kung bakit hindi detalyado ang kanilang isinumiting sagot. I think we have to remind the public na sa ating legal system, it is not up to the defense to prove the case of the complainants. It is the complainants that have the burden to prove their allegations. Sa tingin ng political analyst na si Attorney Paulo Tamase, posibleng estratehiya ang matipid na tugon ni Vice President Duterte. Posibleng nakatuon na ito sa mas mahalagang yugto ng paglilitis kung umakyat na ito sa Senado na siyang tatayong impeachment court. I think the advantage is that it keeps her cards close to her chest. Mahihirapan or mag-add ng complication yun on the part of the prosecution na hindi nila alam kung mayroong possible na ebidensya si VP Sara to defend herself. Hindi din nila mapaghahandaan there for as much as they would probably want to yung kaso. Well, talaga namang ang Senate trial, doon naman talaga ang magiging pagsusuri nito o paglilitis nitong kaso na ito. But as to strategy or not, even if it were a strategy, of course, it's not something for me to disclose. Kung estratehiya man daw ito ng kampo ni Duterte, nagbabala si Attorney Tamase na posibleng may panganib ang ganitong hakbang. Disadvantage nga is, binibigyan din niya ng fuel kahit paano yung perception nga na hindi ginagalang ng Vice President yung proseso. Or hindi sineseryoso itong proseso na hinahanap sana yung pananagutan sa kanya. Nakatakdang simula ng komite ang pagdinig sa March 25. Dito aalamin ng komite kung may probable cause para isulong ang impeachment complaint at dalhin sa Senado para sa formal na paglilitis. Ayon kay Attorney Powa, walang obligasyon ang respondent na dumalo sa mga proceedings sa komite sa Kamara. Gayunpaman, handa na raw sila. This is not something we did not expect naman. No? So, meaning this was quite expected. And we are ready to proceed. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.